Ayan po mga kapida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, naalala ho ba ninyo ito kung si Rosana Fajardo po, mga kapida? Siya yung commissioner po ng Independent Commission for Infrastructure po, o ICI, na nag-imbestiga ho mga kapida sa issue po ng corruption sa flood control projects, po. Okay? Inimbitahan po siya sa isang forum mga kabida at nagsalita po siya patungkol ho sa corruption po sa Pilipinas. Alam niyo ba, sinabi po niya ng corruption po sa Pilipinas ay ingrained na po. Ibig sabihin, andyan na, systemic na po, mga kabida. At hindi ho basta-bastang ma-eradicate po yon, mga kabida. Kung gusto man nating i-eradicate po yon, it would take several lifetimes po, mga kabida. Imagine that, it would take several lifetimes. Ganun ho ka establish ito hong corruption po sa Pilipinas, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng ABS-CBN. Bago lang po ito, mga kabida. Former Independent Commission for Infrastructure or ICI Commissioner Rosana Fajardo said, corruption is ingrained in society that it would take several lifetimes for it to be eradicated. At a forum organized by the Philippine Business for Social Progress, Fajardo, who resigned from the ICI last month, said that the Philippines as a country needs to go back to values. Ayon. So, it boils down doon ho sa values, mga kabida. Kaya nga, nagana po ang corruption po sa ating bansa dahil nawawala na po ang values, mga kabida. Ayan. She noted that people linked to corruption issues are intelligent and capable. And there must be more emphasis on values now. Ayon. Kahit na po matalino, capable po, okay, mga kabida, pero kung wala ho yung values, kakainin pa rin yun, sa sistema, mga kabida. Probably if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes because then you will probably need to take out everyone who is part of the system. Okay, Fajardo added, even if you put the smartest and the most capable, if values are not there or are misplaced, then they can do things that are contrary to what they have been asked to do to serve the people. When I was in the ICI, we were trying to understand the budget process and then the DPWH process. You would say there are processes in place and there are controls in place. The issue really is that people do not want to follow certain procedures, certain control points, and intentionally have overridden these controls, she added. What frustrates, ito po ito yung salient point po mga kabida, What frustrates her even more is some of these people act as if what they did was okay. Parang okay lang daw, Yung pangungulimbat po ng pera mga kabida, parang normal lang po, okay po, hindi ho masama, mga kabida, And some would claim presume regulatory. Kumbaga, regular, okay? Yung pangungulimbat mo ng pera, or say, they were just ordered to do it. She didn't mention any names. How come that the corrupt and those who have wronged us are even proud? Mas matapang pa sila. They can actually stand in front of people and say there is nothing wrong. Ayon. Kumbaga, sa atin noon, okay, pag meron po tayong kasalanan, di ba, pinatitingin po tayo sa mata, kung guilty ka ba o hindi, Pero ngayon, wala na. Hindi na po makukuha ho sa tingin, mga kabida. Okay? As if, taas noo silang humarap po sa taong bayan. Okay? Na hindi ho sila nangulimbat po ng pera, Pero sa totoo, ginawa po nila yon. Yun yung very frustrating po, Garapalan po, mga kabida. Kaya tama po si Fajardo. Kailangan siguro natin ibalik yung values, Lalong-lalo na dito ho sa mga kabataan po ngayon, Ibalik po natin yung values, turuan po natin yung mga kabataan
about values. Ang values kasi, like for example, yung pangangaral po mga kabida na masama ang magnakaw. Paparusahan ng Diyos ang magnanakaw. Okay? Mapuputulan po ng kamay ang mga magnanakaw. Hindi ho makapasok sa langit ang mga magnanakaw. Parang ganun eh, no? Yung i-inculcate po natin sa isipan ng ating mga kabataan, yung mga younger generations ngayon, habang lumalaki po sila mga kabida, at least yung values po embedded na po sa kanila. Okay? At since embedded na po sa kanila yung values, paglaki po nila mga kabida, okay, pag humawak po sila ng posisyon, kung meron man pong mga temptation po, at least magdadalawang isip po yan, Kasi nasa isip na po nila, inculcated na po yun sa isip po nila, mga kabida, na masama ito, hindi ko dapat gawin ito, Yun yung nami-miss po ng mga opisyal po natin. Dahil nawala yung values, okay, kahit na po matalino po sila, capable, very capable, mga kabida, pero yung values ay nawala. So kinain, madali lang po silang kinain po sa sistema, mga kabida. Tama po si Fajardo po. Okay? Embedded na po talaga, ingrained na po sa atin yung corruption, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kaya mahirap po itong i-eradicate in a short period of time. Okay? Yung kampanya po ng gobyerno, mga kabida, na masawata ito kong corruption, it will take several years. Okay? Or several lifetimes, mga kabida. Okay? Halimbawa, yung lifespan mo ngayon, okay, hanggang 64 o 70. Okay? Pag mamatay ka niyan, mga kabida, okay, tapos mabuhay ka uli, tapos mamatay ka uli, tapos mabuhay ka uli. Ganun ho kahaba yung span po ng period, mga kabida, para i-eradicate po, masawata ito kung corruption, mga kabida. And most probably, hindi lang po sa Pilipinas ito, buong mundo. Okay? And still, it boils down doon ho sa values. Kaya mahalaga po sa mga magulang, para ho pangaralan yung kanila hong mga anak, mga kabida, Turuan po ang mga bata while mga bata pa yan ngayon, okay, ng mga values na siya yung magiging weapon po ng mga bata para sa ganun, while they're growing up, mga kabida, okay, lumaki na, nagkaroon po ng magandang edukasyon, eventually nagkaroon po ng magandang trabaho, okay, napunta sa gobyerno, kung meron man po mga temptasyon po, mga kabida, at least magdadalawang isip na po sila, naggumawa dahil embedded na po sa kanila yung values. Actually, in-emphasize lang po natin, yung values. Yung values, andyan na talaga yan, nung sinaunang panahon pa po, itinuro po sa atin, mga kabida, ng ating mga ninuno. Okay? Subalit, nakalimutan natin dahil mas naging makapangyarihan po ang pera at ang atihong ambisyon, mga kabida. Kaya, kahit meron po tayong values, nanaig pa rin yung tentasyon, nanaig pa rin yung corruption, para magkaroon po tayo ng maraming pera para ipantustos po natin doon sa ating ambisyon, mga kabida. So, very important talaga, mga kabida, na yung values talagang nakaukit na talaga sa atin, na hindi basta-bastang mawala, mga kabida. Kumbaga, ito na yung foundation po ng tao. Okay? Kaya, hanggang ngayon, kahit na po gaano po kalawak yung kampanya po ng gobyerno against corruption, still, the corruption is still there. Because corruption can only be eradicated, okay, after several lifetimes po, mga kabida. Hindi po ito overnight sensation. Okay? Hindi ho ganun kadali, mga kabida. It takes a person or an individual, to understand corruption, mga kabida. Okay, pero mas maganda po, okay, ituturo natin yung values na yan sa ating mga anak. Okay? Para paglaki ho nila, mga kabida, at least
yung foundation po nila na values, hindi ho basta-basta madaig po, mga kabida, ng temptation. Ano yung mga temptation na yon? Of course, pera, okay? Ambition, mga kabida, no? Okay? So, ganun lang po, mga kabida, hindi pala sapat yung intelligence, capability, mga kabida ng isang tao para tanggihan po ang corruption, mga kabida. It will take a man to make emphasis of his values na natutunan po niya, mga kabida, habang siya ay bata pa, okay? Para maiwasan po ang corruption sa ating bansa. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.